By Tuesday, babanat na naman uli kami. We have to ask Chairman Hines what happened to our fare increase. Kasi there is a decision eh. Diba? Sa amin, ano man yung nakalagay doon sa decision, susundin namin. Ano man amount, kung 1 peso, kung 1.50, kung 2 piso. Basta at least importante. Importante, meron talagang tulong na ibinigay na pamasahe para sa mga tsuper. Kasi, pag dinagdagan ng pamasahe, nadagdagan ng aming pamasahe, kahit paano, may maliit na dagdag na kita para sa mga tsuper. Talagang, in every 50 centavos, pero 100 pesos na kita dagdag eh. In every 50 centavos naman idinadagdag nila, 100 piso naman ang nawawala sa tsuper. Nakuha mo. Basta tumaas ang krudo na 50 centimos, 100 ang nawawalang kita. Oh. Malaking bagay pambili na. Kung halimbawa sabihin na natin, ang pinakamaliit na kita ng isang tsuper ay 400. Sabihin na natin, 400. Eh, babanatan ka ng kotong, babanatan ka na, ano pa iuwi niyan? Nagkukumahog ka pa, halos hindi 8 hours ang biyahe mo, kundi halos minsan 12 hours eh. From 4 o'clock in the morning up to 11 o'clock, di ba? Hanggang 12 o'clock. Nagtsatsaga ang mga tsuper. Tapos, uso pa ang heat stroke. Makainit. Sobrang init po ngayon eh. Iyan ang sinasabi ko. Kaya kami talaga, yung pamasahe na yan, hindi lang kami pero hindi naman kami talaga brutal na brutal na mga leaders na kailangan ngayon na inuunawa namin siya. Binibigyan namin siya ng chance. So, ang leeway po natin hanggang Tuesday, pag wala pang positive response, We'll ask Chairman Hines about it. Ano na nangyari? Ano nangyari doon sa pamasahe namin. Hindi ko mo diniklara nila na there is a proposal project about modernization. Ang ibig sabihin oo na, hindi na ibibigay. No kasi yung project na yan, hindi namin alam kung kailan matutuloy yan. Ngayon kailangan ng mga tsuper yung pamasahe. Alam mo yung ginagawa ng mga oil companies, delay tactic lang nila yan. Kunyari, magbababa, tapos biglang tataas na naman ang laki, bababa ng konti, tapos bigla. Di ba nung isang araw, 10 centimos ng ano? O, 10 centimos, tapos pag tumaas sila, taas-taas. kaya nga bababang konti, tapos bulto naman yung biglang pagtaas. Pero ang dapat sisihin dyan, DOE. Bakit di sila kumikilos? Abogado talaga sila ng mga oil companies. Hindi lang naman yun ang cost ng pagtaas ng ano. Unang-una, yung langis nga taas ng taas, pero pag nagbaba, hindi naman nagbababa. Di ba, buwan-buwan, ilang galon yung ginagamit natin sa change oil? At saka yung sinasabi Sa isang galon, magkano ang tinaas ng crudo noon at saka ngayon? Sabi nila, di ba, hindi daw called ng DOE yung pagtaas ng mga langis, di ba? Paano na kami? Paano ang transport? Kaya nga, Department of Energy. Kaya na. Ang hirap ng, alam mo sa totoo lang, nahihirapan na rin kami sa laro ng gobyerno. Totoo lang. Kaya lang, siyempre, may mga protocol ng tinatawag. Kahit nasabi mo pang hindi kami talaga matindi yung edukasyon namin college graduate kami, pero meron naman kaming pangunawa, may puso kami, meron kaming pwede kaming maghintay, alang-alang din kasi ang pinaglalaban naman namin para sa tao, hindi naman para sa amin. Kung para sa amin lang, di kung di maghintay na lang. Maghintay na Di ba? Ganun pa namin. So, ang pinaka-response po ang leeway hanggang Tuesday. Tumawag siya kasi nandito na raw siya. Sabi ko, siya dadaan na ako, kaya sabi ko, daan tayo. Opo. Kasi may kilometer, tapos sabi ng editor, tanong mo nga kung magkaka-reaction dito dahil kanila. Reaction. Sinasabi ko na katalunan namin, katalunan din sa mga oil companies, ang katalunan namin dahil doon sa batas ng oil deregulation law. So, ang talagang dapat pukpukin dito, hindi lang kayong media, kundi pati kami, lahat kami dapat magkaisa na pukpukin natin ang media. Dapat ito naman ang bigyan natin tuon pansin. Hindi naman namin sinasabing tanggalin Amiyandahan mo. Amiyandahan mo na hindi pagka gusto. Imagine mo kasi may reason nun kung hindi abot ng 45, hindi magbibigay ng pamasahe. So, ang ginagawa ng oil companies, linoloko-loko tayo. Bababa, tataas. Samantalang, gusto ko naman, tumaas man ngayon. Yung in-order mo nung araw na yun, di pa naman dinideliver Puro mura yung nabili mo Tapos bigla. Tapos idideklara mo, tumaas. Hindi, yun dapat yun ang
magkaroon ng amyendang sinasabi namin upang mapag-aralan naman yan. Kasi kami, tamo, hingi kami pamasahe. Mula noong December, January, February, March, April na ngayon. 4 na buwan na. Magka-4 na buwan na yung aming may desisyon na pero hindi pa rin linabas. Kailangan kaya sabi ko kay Chairman, huwag po kayo magagalit sa akin. Siyempre, ang media magtatanong sa akin. Kami were interested about the pay hike. Dahil inihintay namin yan, dapat may desisyon na yan. Dahil sabi mo, bibigay mo ng desisyon. At sinabi niya sa amin na meron na silang desisyon. Hindi lang talaga sinabi sa amin kung magkano. Kumbaga, they'll wait for the decision of President Pinoy and Secretary Abaya. Yan ang sabi nila. So, ngayong mahal na araw, we're just waiting, we're giving them a chance for 1 week, itong mahal na araw na ito, na at least, hindi naman tayo, kahit na kailangan na namin, hindi naman kami yung akala mo. Very impulsive. Oo, na you have to make the decision kagad. Kung hindi naman kami Patient naman. Oo, nandiyan pa rin yung patient namin, nandiyan yung namin, inihintay namin. Kung dumadaan kami sa talagang protocol na na sitwasyon. Hindi yung talagang laban ng hindi mo maano. Kaya lang naman kami lumalaban pag talagang kailangan. Talagang for several months. Kayo nga po, parang nakakapagtaka ako nung Friday na sa kanila nanggaling na may desisyon na ayusin. Bakit ngayon biglang tumaas na naman? Kasi nga, I do not know to them. Kasi nung araw, last administration, meron pagkakataon niya na alam namin na aabutin ng 45 hanggang 48 talaga ang krudo noon. Kaya parang timano na ibigay na rin kaagad yun para maging 850. Kaya nga nung sabi namin, sige, kung maibibigay nyo ng 45, payag kami magbaba ng pero ang talagang benchmark nun is 37 pesos. Kumbaga para bang inano lang namin, ginawa naman nila. So, binaba namin. At least amin yun. Kaya ngayon, kailan yun? That was 2009. Ano na ngayon? 5 years. 5 years ago. At magkano? From 37 ng benchmark, magkano na ngayon? 44. May 44, may 43. 43 pinakamababa ngayon Na nakikita namin sa probinsya, mga 43 nga. 43 po mga province. Ma'am, May mga ma'am, nabanggit niyo po yung amendment sa, sa older regulation law? Yes. Ano pong particular na amendments ang gusto ng grupo? Ang sinasabi namin amyandahan kasi ang parating dinadahilan ng DOE, dinadahilan din ng maski the President of the Philippines, whoever nakaupo dyan, ang parating sinasabi nila, kasi there is an oil deregulation law. We cannot decide. Pero during the time of President GMA, nagawa niyang utusan at not utusan, kundi pinakiusapan ang mga oil companies na wag na munang magtaas ng krudo para wag kaming magtaas ng aming pamasahe. Nakuha mo? Nangyari 'yun. Ba't ngayon ang DOE? Kaya nga nung araw nasabi namin, natatandaan niyo si Secretary Vince Perez, nasabihan namin siya na mukhang tuta ka ng ikaw ang abogado ng oil companies Bakit pinagtatanggol mo? Parang ngayon din, pinagtatanggol nila yan. Alam nila what will happen. What will happen? Alam nila kung alam nila kung tataas, alam nila kung hindi. Kaya, wag naman ganun. Kasi dapat, may pananaw din naman sila. Kung sa 100%, ang 50%, ibigay mo naman sa kapakanan ng mga naghahanap buhay. Ang 50%, bigay mo naman doon sa mga mananakay. Di ba? At sa buong tao, dahil, alam mo naman yan, konting deklara lang, lahat tumataas ang bilihin. May ginagawa ba ang DTI? Wala. Domino effect yun. Di ba? Kaya dapat, ang mga congressman na nariyan sa kongreso, amiyandahan na nila yan. Yan naman ang bigyan nilang tuon pansin. Hindi ko ano-anong batas ang mga ginagawa nila, mga house bill.